Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's video, sa politics tayo guys. BBM, naghugas kamay sa napapabalitang impeachment laban kay Sara Duterte. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi noong mga nakarang araw, kumalat ito sa social media. So nauna dyan, guys, ang nagkalat niyan, itong si Ka Eric Celis daw, ng SMNI. So napanood din natin na sinasabi nga niya na may planong impeach na pag-uusapan na sa Kamara ang impeachment ni Sara Duterte. At na-confirm nga yan nung na-interview itong si Franz Castro ng Makabayan Black, itong si Ed Lingaw, na sinabi niya may mga leaders daw na nag-uusap para sa impeachment ni Inday Sara. Pero kalaunan, binawi rin niya na hindi si mga leader, mga congressman lang. Isa rin sa mga nagsabi na wala yan. Hindi totoo yung impeachment itong si Manix Delipe. At sumunod din itong si Erwin Tulfo. Di ba? Nagsabi siya na hindi, walang katotohanan yan. Walang usap-usapan sa kamera na i-impeach si Inday Sara. So, pero ngayon guys, naglabas ng statement kasi nasa Amerika ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hiningan siya ng reaksyon kung anong masasabi niya sa kumakalat na balitang i-impeach nga daw itong si Inday Sara. Kaya ang sabi niya ito guys, nandiyan naman yung statement natin. We don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well. BBM. So, yun ang sinabi niya guys. So, talagang kinalo niya dito. Kaya kung may mga talagang binabalak yung mga sa camera guys, malamang hindi muna yan matutuloy ngayon. At nakita natin na wala pa siyang basbas. Kasi alam na alam mo kung may yung impeachment, pag may basbas, sigurado sa ayaw at gusto mo, matutuloy ang impeachment. Kaya sa ngayon, kasi nga, di ba, ang mga nagpapakalat niyan, yung mga DDS vloggers na may plano talaga na siraan, sabi nila, impeach si Inday Sara. So ngayon, malinaw na wala talagang impeachment na magaganap. Siyempre, kailangan ng basbas niya, kahit si Martin Romualdez at si Lisa Marcos ay gusto na nila, di ba? Kasi si Martin Romualdez at Lisa Marcos kumakana na talaga guys. Napansin niyo, di ba? Yung mga statement ni Martin Romualdez handa nang banggain ng Duterte. Di ba? Sabi niya, nung nakaraan, di ba, na ginagawa ang trabaho natin, gagawin natin ang trabaho natin, tatayo tayo. Sabi niya, di ba? Tatayo tayo bilang kamera. Dahil nga, di ba, binabati ko so inaatake ni Duterte yung kamera. Para paglaban, kung ano mang para sa mga mamamayan, hindi dahil sa gusto lang nila. Sabi niya, di ba? Tapang ni Martin Romualdez, guys, talagang galit na galit. Kaya di ko, hindi lang niya madiretso, siyempre, kahit pa paano, medyo, ano pa siya. Pero alam naman natin yun kung sino yung pinapatungkulan niya. Wala namang ibang umaatake sa camera, especially kay Martin Romualdez, kundi ito si Digong. Di ba? Dahil sa confidential fund. Kaya ngayon, nagkasira-sira sila, nagkaaway-away sila. Kaya, yan guys. So, ang tanong ngayon, so, dahil nag-go signal na itong si BBM, mamamatay na ba itong impeachment complaint? O sa ngayon lang? Kasi, di ba, siguro sa tingin natin itong si BBM, hindi pa niya kayang banggain mismo ang mga Duterte. Kaya nga, di ba, yung nangyayari kaya sa away ni Tambaluslos na sinasabi, si Sara Duterte at ni Arroyo, alam ni BBM yan, guys. Alam ni BBM yan. Imposible hindi niya alam yan. Pero ang sabi nga nila, kumikilos dyan, si Martin Romualdez at si Lisa Marcos, na tingin natin may basbas. Siguro sa ganong away, may basbas si BBM. Pero sa impeachment, mukhang hindi pa siya kabado pa, guys. Diba? Kasi nga sinasabihin sa weak leader eh. Kaya ang sabi ni Harry Roque, di ba? Dati sabi niya, BBM, BBM. Kung sabi mo na yung pinsan mong si Martin Romualdez.
Di ba? Papag-usapin mo na sila ni Sarah, kung mga papagbatiin mo na, sabi niya siguro. Dahil lumalala niya, dahil mawawasak na ang unit team. Pero ano nangyayari? Hindi pa rin mapigilan guys. Lalo na araw-araw halos yung atake si Duterte. Kaya siguro galit na galit itong si Martin Romualdez sa itong si Lisa Marcos. Sila siguro kung sila yung tatanungin, babanggay na talaga yung Duterte. Unang-una, sila na may nasa kapangyarihan, di ba? Hawak nila yung power, lahat ng resources. So, kaya na nilang banggain. Pangalawa, itong si Duterte, nauubusan na rin ng mga supporter, di ba? Lalo na yung mismong member ng PDP laban, di ba? Sa Kamara. Nauubos na rin. Unti nang nagsisitalunan kay Romualdez, di ba? Sa Partido Federal ni BBM. So, sa tingin nyo guys, ano sa tingin nyo guys? Talaga bang yung impeachment na yan, wala ba talaga yan o pinapalaylo lang? Kasi ako sa tingin natin guys, yung para sa atin, hindi pa siguro talaga napapanahon na para impeach ng si Sara. Although may grounds na sila dun sa controversial na confidential fund, pero medyo maaga pa guys eh, hindi pa kasi nakakalahati eh. 'Di ba yung terms nila halos 2 taon pa lang. Wala pang 2 taon guys eh. So kung ngayon nila babakbakan lalo si Sara, eh baka magka-problema pa, 'di ba? Marami pang susuporta sa kanya. So para sa atin, ay lang muna, 'di ba? Total na nalulumpo na nila si Sara, natanggalan ng 650 million na confidential fund, 'di ba? Kasi yan pwede rin gamitin, 'di ba? Hindi natin sasabing ginagamit yan para sa panlaban sa mga politikong kalaban nila. O pwede rin mag-iipon para sa 2028, guys. Sinasabi, natatakbo nga siya bilang presidente, di ba? So, di natin alam, guys. So, sa tingin natin, ano pa yan? Kumbaga, hindi pa hinog yung impeachment. Kailangan pang patagalin, kailangan pang mas marami pa silang ibato ka dito kay Sara Duterte para sa niluluto nilang impeachment. Kaya nung mapagmasdan nyo, di ba? Itong si Amy Marcos, pilit lumalapit sa mga Duterte, talagang dinidepensa niya kahit nakakabangga niya ang pinsan niyang si Martin Romualdez, talagang nagpapakita ng suporta kay Duterte. Siguro nga dahil ayaw niya tuluyan na mawasak kasi ang side niya, di ba, para hindi mawasak ang unity dahil sa tingin nila, pag talagang nagsama pa rin yan, malakas pa rin ang kanilang power pagdating sa election. Lalo na itong si Amy, di ba, tumatakbo sa 2025 ng re-election siya bilang senador. Siyempre, kailangan din niya yung Duterte voters, di ba? Kailangan din niya yan. Suporta rin. At hindi niya talaga nga inaano yung sarili niya. Nakakalaban mismo ang Duterte sa Marcos. Kasi kung makita natin, ang nagbabangay na ngayon, tinitira lang ng mga DDS vloggers itong si Lisa Marcos at itong si Martin Romualdez na alam naman natin may basbas lahat yan. Pero na lang siguro dito sa impeachment. Pero kung lalalim pa guys, nang lalalim, ang awayin ng dalawang yun, kasi hindi tumitigil itong si Digong, di ba? Puro atake kung ano sinasabi. Kamakailan lang, sinasabi niya kay Martin Romualdez, sabi niya sa anak niya, hindi, huwag ka na tatakbo. Kaya mo na si Martin Romualdez, sige, tumakbo ka. Sabi niya, di ba? Ikakampanya kita, wala ka ng problema. Tapos bilawin niya ng nakarang araw. Siguro hindi ka mananalo kahit dito lang sa Leyte, sabi niya, di ba? Sa kanyang bayang sinilangan daw bandang Mindanao, baka hindi ka makakakuha ng boto. Di ba? Parang inuunsulto pa rin itong si Martin Romualdez. Kaya siguro, nagagalit. Kunwari, patatakbo tapos sasabihin niya, wala ka makukuha ng boto dito. So, hindi mo maintindihan yung mga lumalabas na statement ni Digong, kung pwede mo bang panghawakan, nambubola lang o nambubudo lang. Yun ang klaro. Alam naman natin na si Duterte pag nasalita, hindi ka sigurado kung totoo nga yun o hindi. So, malalaman mo lang yan sa kilos, di ba? Kaya doon siya nahuhuli sa kilos niya. So, ayan guys, hayaan lang natin na tuloy ang kanilang bangayan para lalo pa natin makita ng taong bayan. Kasi tayo, hindi tayo kumakampi dyan. Duterte, Romualdez, Marcos, di ba? Arroyo, wala. Hindi tayo sa politiko, sa taong bayan tayo guys. So, titingnan lang natin mga galaw at kilos nila. Kung sino yung tama, nakikita natin talagang walang personal na interest. Doon tayo sa may maresibo, di ba? Kagaya ni Isko. Alright guys, hanggang dito naman po. Abangan yung susunod po. Thank you very much.